Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matapang na testigo ang lumantag laban sa kontrobersyal na pulburon ni Kuting. Ayon sa testigo, personal siyang nakasaksi ng mga transaksyon isinagawa sa ilalim ng mga proyektong ito. Inilahad niya sa otoridad ang buong detalye ng mga pangyayaring naganap sa likod ng kamera. Hindi lang daw itong simpleng anomaly, may sabwatan at sistematikong pandaraya. Sa kanyang SORM statement, pinangalanan niya ang ilang opisyal na umano'y kasabwat ni Kuting, kasama raw sa listahan si Ma'am B at si Engineer T na pawang may mahalagang papel sa operasyon. Ayon sa testigo, ginamit daw ang pondo ng pulburo para sa mga ghost project at campaign funds. Ipinakita rin niya ang ilang larawang at resibo at recording bilang patunay ng kanyang mga pahayag dahil nga sa pulburon na ito ay talagang nagkaroon sila ng mga funds dahil nga sa mga ibinibigay rin nila sa matataas na opisyalis na ito. Tinanggap ito ng mga investigador at agad inilagay sa ilalim ng Witness Protection Program ang testigo. Dagdag pa niya, matagal na raw siyang gustong magsalita pero natatakot sa maaaring ganting aksyon ni Kuting at Lee Satanas. Nang mabasa ni Kuting ang mga pangalan, agad umano itong nag-request ng emergency legal meeting sa kanyang mga kampo dahil alam niya na pati siya ay dihado. Si Lee Satanas ay nadawit din sa ilang bahagi ng pahayag na ikinagulat ng marami. Ayon sa source mula sa loob, ito na raw ang missing piece sa ginagawang investigasyon dahil dito inihahanda na ang mga posibleng kaso laban sa mga taong sangkot. Isang matinding babala ang pahayag ng testigo. Ang katotohanan ay hindi na kayang itago, panahon na para managot. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung sa Amerika. Gusto mo ba? Ramdam Chika ko mo? naman yun eh. Ramdam ko yun na hindi Oo, ko hindi, siguro pero mas sa akin. maganda na maging honest tayo sa dito, di ba? Totoo Sa, naman yun. ikukwento natin sa kanila para mas Oo. naintindihan nila tayo. Oo. Alam niyo po, si Spoke Sari, dahil nga nakita ko nung one time pinagtanggol niya si Lisa Tanas. Oo, talagang pinagtanggol ko siya kasi sabi ko, first lady naman yan, bigyan natin na kahit papanong respeto, di ba? Oo. Oo. Tapos nung 2023, pumunta si Spokes dito ng Amerika, nagkipag-meet up. So wala talaga akong tiwala. Sabi ko, hindi ko talaga siya kinita. Naku, sabi ko, baka pinadala ni Lisa Tanas to. Ako naman, ramdam ko yun. Kasi Oo. naalala ko nga yung pagdepensa ko kay Lisa, no? Pero yan yung bago kong nakita yung mga larawan. Oo. Yung larawan na sino ba yung smuggler na yon na hinahanap ng Kongreso? Si Michael Ma. Michael Ma, na doon nag-oopisina sa kanyang opisina. Mm-mm. Sabi ko, alam mo naman, maliit naman ang legal profession, no? So parang lalabas at lalabas yung mga bagay-bagay na yan, no? So sabi ko, totoo pala kasi hindi lang siya kaibigan. Kasi hindi niya po pwedeng sabihin, napicturan lang. Mm-mm. Oo, nag-oopisina sa opisina niya. Oh Yes. my God, sabi ko, bakit ganito? Tapos, Pati yung kay yung column ni Tulpo na dahilan naman kung bakit siya nasibak din sa Philippine Star, no? Na kinakaladkad yung Michael Ma din yun. Pero ngayon, bumalik na din si kapatid ni Lisa Tulfo. Araneta, no? Na involved din, no? Yes. Pinagkataon, may isang mataas na opisyalis ng Bureau of Customs na in charge ng intelligence mismo. Ay, hindi ko na sasabihin pero halatang-halata kung sino yan. Abay, kinumpirma sa akin. Kinumpirma sa akin. Nagpapakita lang na ako, hindi ako naghuhusga kaagad just because mayroong mga nagsasabi. That's true. Naghahanap din ako ng ebidensya talaga. Pero yung head of, hindi naman siguro siya head, but yung isang mataas na opisyalis ng intelligence ng customs ang nag-confirm sa akin, sino ko para hindi maniwala. Tapos ito pa pala, yung asukal. Yung asukal. Yung sila na nag-recommend na mag-angkat ng asukal, sa kanila pa ibinigay. At ito, nagkaroon din ako ng source, kaya naman tinanggal nila lahat ng tao ni Presidente Duterte sa Malacanang,
Kasi nagsabi sa akin, isang taga Malacanang na mababa lang. Mhm. Pero sabi nila, naku, nakita ko po, dala-dala ni Tambaluslos yung dokumento, pinapirma mismo kay Presidente. Na yung 3 kumpanya na yon na nag-recommend na mag-angkat, ang siyang binigyan din ng karapatang mag-angkat na walang bidding. So Yeah. sabi ko, grabe na pala talaga ang pangyayari ngayon dito sa gobyernong ito. At nasabayan naman yan na yun na nga, na pinupuruhan na nila si BP Sara. Pero yung pagbitiw ko ng suporta sa kanila, hindi lang dahil kay BP Sara, kundi doon sa mga personal na mga ebidensya na nakalap ko, no, na narinig ko sa'yo. Pero napatunayan ko through other sources. Yes. Oo, totoo po yun. Kaya ganun kami ni Spokes. Sabi ko talaga, alam mo, nag-text si Spokes, sabi ko, naku, mukhang talagang bataan ni Lisa, ito baka pagurgur ako nito. Hindi kasi Spokes nagkataon na nagkaroon kasi, kaya ganun din ang feeling ko, dahil magkasabay yun, yung information na nakarating sa akin, na nag-hire sila ng assassins. Correct. Oo, kaya gano'n na lang. Wala na akong tiwala sa mga tao. I have to protect myself. But now, napatunayan ko na pareho pala tayong, nabudol, di, ngiwi-ngiwi team na tayo ngayon. Di ba? Pero sa totoo lang. Ako, kaunting budol lang. Kasi ako naman talaga. Sinusunod ko yung ikaw talaga full time. Big time ang budol. Pero Spokes, sa kabila ng ating pakikipaglaban ngayon dito, kawawa din yung ating mga kasama ng mga vloggers, sila Mark, sila Lorraine, at sino pa ba ang na-contempt? Si Lorraine, si Mark, si Sas. Si Sas. At saka yung naging karanasan ni MJ. Ang yes, ni ko, MJ at saka ni Crisel. Alam mo, nagsulat si MJ afterwards na sabi niya hindi na matutungkol sa hearing, yung feeling niya ginahasa siya. Pero alam mo, kung titignan mo talaga yung video na nangyari na pinapa-apologize siya, nag-apologize siya, pinaamin siya na fake news siya, umamin siya, kasi anong gagawin mo? Para ka talaga ginagahasa na hindi ka na makalaban-laban, napakahina mo, no? Wala ka ng lakas para lumaban, no? So talagang ang sakit ng mga nangyari. Folks, ang aking usap lang sa mga vloggers, ha? Go ahead. Isa, at ang kanilang pakay, patahimikin tayo. So ang ating sagot sa kanilang panunupil, huwag magpasupil. Huwag magpasupil. Alam nyo, meron tayong makakasama si agent ng bayan, si Agent Morales. Actually, kasama din siya dapat sa Hong Kong. Siya na ang magkwento kung ano yung mga napapasukin na natin si Agent Morales. Hi, Agent Morales. Paging Sas. Ayan, maganda marinig. O kaya, paging Lorraine, kung nasaan man ka man. Nandito na kay Doc Lorraine. Oo, para lahat ng mga naaapi makapagsalita rito. Agent Morales. Magandang gabi po, Spokes. Ganun din kay Barbie ka. Naku, bidang-bida si Spokes kanina. Anong reaction mo? Nabuhay ang pulboronic video? Oo, alam nyo, kanina nga, natutuwa ako dahil nga sila mismo yung nagbukas ng sila pa pulboronic video. Yung kaya lang, nagtaka lang ako dahil nga sabi ko, bakit ganito? Naniniwala sila doon sa kay Pebbles Talakera pagdating doon sa sa authenticity nung video. Kasi unang-una, kailan pa nag-certify ang isang praning ng authenticity ng isang video. Kaya nga kanina, nung tinatanong kung sino yung nag-share, sabi ko ako. Kasi motivated ako hinarang naman. Pero sana nga, pinagdadasal ko nga, sana sa susunod na hearing, mabuksan, dire-diretso, dahil nga kailangan malaman ng sambayanang Pilipino na itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas ngayon ay talagang bangag. Adik ito. Kaya ako sa akin bilang ahente ng PIDEA dati, meron akong relevant experience, meron akong relevant training at meron akong personal knowledge. Kasi ang gusto kong ipahayag kanina doon na yung video na yon similar doon sa 5 litrato na ipinakita ng confidential informant. Na kaya nga ang inaano ko rito na itong bangag na ito, itong si Bongbong Marcos, kapag tinanong nila ako kung paano ko na-determine na dangerous drugs yung tinitira nito,
kung hahanapan nila ako ng chemistry report. Sabihin ko lang sa kanila, simpleng-simple, relevant experience ko as PIDEA agents, as drug enforcement officer, na itong taong ito sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, pag sinabi nila na hindi totoong white powdery substance yan, kung sabon yan o asin yan, dapat sa mental hospital. Itong si Bongbong Marcos. Tumitingnan ng asin Tumitingnan ng sabon. Ano naman ang reaction mo dito sa conclusion ng kanilang expert witness na si Pebbles Talaquera na AI daw yon? Oo. Alam nyo, Spokes kanina, experience bilang isang PIDEA agent. Oo. Alam nyo, Spokes, kanina, para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi ilan dun abogado. Magpapaniwala sila sa isang witness na nagse-certify ng authenticity ng video na hindi naman eksperto. Kaya nga sabi ko, ano ba ito? Mga, ano ba ito? Mga... Oo, hindi kumbaga sa kaya sabi ko, wala ito. Kumbaga sa para lang na nakipagkwentuhan sa lasing ito, kung ano yung binigay na opinion ng lasing, yun na. Katulad yan, yung isang, alam naman natin, ako, sabi ko nga sa inyo, bilang isang dating ahente ng PIDEA, alam ko, kung yung tao ay nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot at alam ko kung ito ay naghahalusinate. Mukhang naghahalusinate itong expert witness nila Well, anyway, alam mo, by hindsight, tama ka, no? Yung pagdiin sa akin ni Boljakera, talaga may bago na naman. Talakera. Oo nga, bakit ba naguguluhan ako? yung pagdidiin sa akin ni Talakera, talaga magsasampa na naman sila ng bagong kaso na kasama ka rin siguro. No? Pero isa sa posible nilang isampa cyber libel. Aba, maganda yun pag sila nagsampa ng cyber libel. Kasi magagamit na natin talaga yung authentication. At isa sa publiko na yung authentication na yun naman ang dahilan at yun ang hinihingi ng expert. Ayaw niyang lumantad unless it's in a formal legal proceeding. Yun. Pakituloy na yung kasong yan nang mabasa ng taong bayan yung buong report. Yes. At tama po yun. Gamit ang siyensya doon sa kanyang conclusion na hindi siya deepfake. Diba? Agent Morales, supposedly, di ba kasama ka dapat sa Hong Kong? Ikwento mo sa kanila. Alam nyo, ako, sabi ko nga, ako, dapat kasama ako doon sa Hong Kong na, kaya lang, sa hindi ko lang masabing mga kadahilanan, gawa ng walang maglalabas sa bahay, walang mag-aalaga doon sa aking may bahay, kaya ako, kaya ako hindi natuloy. Pero, ito ay sa kagandahang loob ni Binibining Maharlika. Siya po yung sumagot ng aking hotel, siya po rin yung sumagot ng aking airfare. Kaya kumbaga sa hindi lang ako sa pagkakaalam ko, hindi lang ako yung binigyan ng tulong ni Binibining Maharlika para makarating doon sa Hong Kong at makasali doon sa doon sa activity ng hakbang ng Maisog. Kaya nga nagtataka ako kanina nung marinig ko yung mga sinasabi na sinabi di umano ni Spokes na pababaksakin daw si Bongbong Marcos. Bakit pababaksakin? Kaya nga sabi ko, dami namang dagdag na kwento nito. Mukhang mukhang itong ginawa ni Pebbles Talaquera na ito, mukhang bayad na bayad na aktibidad at talagang binigyan siya ng oras. Pinaglaanan siya ng oras, di ba? Special yung kanya para sirain itong si Spokes Harry Roque. Alam mo, hindi akong gusto nilang sirain. Ang gusto nilang sirain yung pulboronic video. Yes. Gusto nilang wag paniwalaan ng taong bayan. Hindi totoo. Yung hindi pa nakakapanood, hahanapin tuloy at sila mismo. Opo, totoo po yun. Maiintriga sila. Kagaya nga sa akin, sabi ko nga ako, sinare ko yan. Hanggang ngayon, sineshare ko yan. At talagang proud na proud ako na mapanood ito ng sambayan ng Pilipino dahil yung ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay talagang addictus benedictus.
Simple lang naman magpa-hair follicle drug testing lang siya para lang di ba, patunayan niya. Kaya lang hindi niya talaga matiis na hindi tumira. Yeah. So, Agent, ano yung vibes doon kanina? Ano yung pakiramdam na nandoon ka sa Tridor Committee? Kanina, bali yung ang nagpaalam na ako doon sa bahay. Sabi ko, mukhang hindi na ako makakauwi. Mukhang magkikita-kita lang tayo sa June. Sabi ko na June 30. Pero doon sa takbo ng pangyayari, mukhang iba Iba po yung naging kanina at mukhang wala silang mapiga. Wala silang mapiga. Ang isa dun sa observation ko, meron silang iniiwasan na issue na maitakel. Na kagaya yan, ginawa nila, dinala nila yung issue ng pulburonic video, hindi para kundi para lang sabihin na para masira lang yung credibility ng pero wala Walang kwenta. Walang kwenta yung ginawa nilang kanina na at ang ginamit nila isang isang pinaniniwalaan na lulong din sa ipinagbabawal na gamot. Sabi ko, wala ka sa praning. Aminado naman si Pebbles sa talagang gumamit siya. Kaya nga Hindi ko alam yun. Yes. Gumamit naman si Pebbles na siya ay gumamit din talaga ng pulburon. Hindi ko alam yun. Kaya nga, open book naman ang buhay niya. Kaya nga, din ko rin siya hinangaan. Pero sa pang nangyari kanina, naging iba ang timpla. So, hindi nga siya talaga credible. The fact na hindi talaga I'm sorry, mother, pero you're not an expert. Yan lang yun. Meron nag-text sa akin kung hindi ko raw ba lalabanan yung issue sa pagsasabing yung video fake. Sabi nga, wala akong credibility na magsalita doon sa authenticity ng video. Pero, ang masasabi ko lang doon sa video na nagde-depict doon na si Bongbong Marcos, ako morally convinced kasi nga ako mismo yung nag-imbestiga doon sa confidential informant at mayroon akong mga nakitang mga pruweba. Kaya nga ako nagpasya na mag-set ng anti-illegal drugs operation kinabukasan para aming saltuhin itong Unit 46C dyan sa Rizal Tower, dyan sa Rockwell, Makati. Kaya nga, sabi ko, nakita ko kanina, magandang opportunity ito. Pag ito yung turn ko, talagang iaano ko talaga ito. Kasi unang-una, hindi lang doon sa authenticity ng video. Ang tanong dito, talaga bang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong si Bongbong Marcos? Hindi doon sa video Kasi unang-una, sila ito yung nagkakandak na rin lang naman sila ng legislative inquiry in aid of legislation. Dapat sana puntahan natin yung issue na totoo ba na itong kasalukuyang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi doon sa authenticity ng video. Ngayon, kung gusto pala nila na ma-authenticate itong video, kumuha sila ng eksperto. Hindi dito, sa ibang bansa. Lalo na kagaya sa Amerika. O kung meron makinandak na, bakit hindi nila supinahan yung yung mismong eksperto na authenticate na sumuri doon sa video. Kasi kung sasabihin lang dito, lahat yan, kakampiyan naman. Lahat sila magkakampi. Kaya nga, agent, spokes, si Cathy Binag, nagsalita na adikto silang mag-asawa at marami pang sinabi. Kung yan ay defamatory, dapat nag-file na sila ng case against them. At sa akin. Pati sa akin. Sa atin. Oo, sa atin. Yes, so yun yung So ano pa yung mo doon agent, parang hindi kaya pinagsalita? Ano bang doon? Pangyayari doon, parang pinipigilan ka? Paano? Yun nga kaya nga ang lang natin dito meron pa naman mga susunod na hearing at nakahanda naman po tayo. Lalo na doon sa issue na yan, pwede naman siguro natin ipakiusap
na ano lang natin yung ano no, yung issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ni Bongbong Marcos. Na sana wag magbulag-bulagan, wag magtanga-tangahan yung mga nagsasagawa ng legislative inquiry. Yun sana no. Sana po ganun sana yung maging ano natin. Sabi ni MJ, na-cite in contempt daw si Mark Oo. dahil sabi niya, dahil sa pinost niya about sa hearing. Para matakot daw ang lahat, kaya, siguro yun ang nangyari. Kaya kanila kinontempt si Mark. So, hindi ko alam kung anong pinost ni Mark. Pero alam naman natin na yung target talaga nila is i-contempt as much as, lahat kayo doon. Kaso lang, hindi nga sila nagkaroon ng chance kasi hindi naman pwede i-contempt ka na lang ng ganon-ganon kung walang magti-trigger na gagawin silang mga eksena, di ba? Medyo nahirapan sila kanina, kaya, kayo lang, yung 4 lang ang nai-contempt nga doon. So, yung pagkaka-contempt ni Mark, hindi ko alam kung ano yung naging basis nila eh. Kung ito ba ang basis pa nito sub judice rule. Yung bang spokes bang mga ganyan legislative inquiry meron sakop ba na sub judice rule yan? Ay nako, hindi po. Dahil hindi sila hukuman. In fact, dahil sila political body, pwede silang pulaan. At dyan mag-a-apply yung sabi ng Korte Suprema, ang taong gobyerno hindi dapat balat sibuyas. In fact, ang pamumula sa isang taong gobyerno, kapag ito'y tungkol sa kanyang katungkulan, hindi yan magiging libel. Yan ang decision. Kaya yung sinasabi kanina na mayroon tila meron daw na violate itong si Mark Lopez patungkol doon sa kanilang rules of procedure, hindi ko alam. Hindi ko alam kung merong ganong rules of procedure ang House of Representatives at kahit ako hindi ko alam. Wala ho akong personal na kaalaman dyan at hindi po kami apprised doon sa nature ng offense o ng rules na maaring ma-violate o na-violate ng aming mga kasama, yung ating mga kasama dito. Ang nakakaano pa, ang nakakatawa dito, na sinasabi nila ng TRICOM na ang mga vloggers ay nagpapakalat ng fake news. Pero may Pebbles sa Lakera sila kumuha ng expert opinion. Oo nga. Yan na pala ngayon ang expert opinion, Pebbles sa Lakera. No? Oo. Yun nga rin po yung isa rin sa hindi ko na raise kanina, yung matanong kung saan nila kinuha yung information na si Agent Morales o yung mga kasama ni Agent Morales ay tumatanggap sa Pogo at sa mga drug lord. Hindi po napag-usapan Hindi napag-usapan kasi hanggang ngayon talagang yun yung laman nung yung isa doon sa mga naging basihan ni Congressman Robert H. Barbers sa kanyang privilege speech. Sinasabi niya itong mga vloggers ay tumatanggap ng pera doon sa sa mga narco at pogo. Bakit hindi sila nag-present ng ebidensya kung tumatanggap tayo? Yung nga kaya nga doon papasok yung yung fake news kasi sinasabi na yung tayo na nag-aano ng fake news sabi ko nga yun lang talagang napako sila doon sa kay Tariela so yung Tariela hindi ko masyado napanood yun dahil alam nyo meron pa doon tanong I think tanong si Joey about tanong ni Abante na bakit daw hindi mag-content itong si Joey o yung iba mga vloggers ng West Philippine Sea. So parang bakit mo kami didiktahan kung ano gusto namin i-content? Kasi hindi naman lahat yan like ako may mga bagay na hindi ko alam. Alam nga naman magbida-bidahan ako, di ba? Alam naman. Kaya nga. Pag-aaralan mo yung bawat sasabihin mo. So yun ang nakikita ko doon na talagang diktadurya. Bakit nyo kami diniktahan kung ano yung konteksto o napansin ko rin yun na tila parang yung inuutusan o inuudyukan na dapat nagko-content ng gano'n patungkol doon sa kasi nasa yun kumbaga sa ang pagtawag dito, pagla-live o naman nasa puso kasi yan kung ano yung feel mo At hindi lahat. naman
O hindi lahat. Okay, katulad na lamang nung ako ay nasa the Netherlands. Nakita niyo naman, di ba, kinover ng GMA7. Kinover ng bilyonaryo. Na-meet natin ng spokes, yung mga na yon. At pinakilala ko sa kanila si Distressed Mother. Okay, so yung mga yon nag-explain sa akin na pinadala sila ng kanilang kumpanya doon para mag-cover kay PRRD. Hindi ko sila pwedeng pilitin na i-cover nyo si Distressed Mother, i-cover nyo to. Okay. Kasi Tama. ganon. So, I respect them. Basta sabi ko, alam nyo na, kung gusto nyo i-tackle yung issue sa pag-kidnap ni Lisa Tanas sa dalawang anak niya, then, bilang isang mga journalist o, check and balance, report niyo. Pero hindi ko sila pwedeng saklawan na ipilit ko yung gusto ko. Na parang, total, journalist kayo, i-report nyo to. Sinabi ko lang na baka gusto nyong i-report. Wala tayong pwedeng, hindi tayo pwedeng magmando o magdikta kung ano ang i-report, right? Tama. At saka yung pagsasabi na hindi ka ordinaryong tao, no? Kapag ka nagbablog. Alam mo, natawa nga kami doon, nasa coffee shop kami. So, ano eksaktong sinabi niya, Agent ulit? Sabi, hindi ka ordinaryong tao, vlogger ka. Hindi ka ordinaryo. Kung sinabi ng isa kasi, nagpapaliwanag siya na bilang isang ordinaryong tao na mga manggagawa, sabi ng isa yata nung Eli ba yun, kami ay parang may karapatan na magsalita. Kaya nga tawa kami ng tawa na sa coffee shop kami. Sabi ko, ano kami, alien? At yung pagkakasabi niya, ako ang chairman ng Human Rights, ako ang magpapasya, ako ang magdidesisyon. Sabi ko, ano ka, judge? Kumbaga, parang sinaklawan niya, nag-encroach na siya doon sa hindi lang kumbaga hindi lang legislative function siya, no? Naging na siya, naging judiciary pa siya. Oo. So, yung mga usaping pang-korte, kadurya talaga, JM. Nagkaroon ng makikita na doon sa kanilang mga ikinikilos, kaya dapat lang talaga na sabihan sila na kung ayaw ninyo na na mabatikos, ayusin ninyo. Huwag kayong maging magaspang. Yan nga, narinig ko yun, JM. Yung sinabi mo na magaspang. Tapos sabi niya ba sa'yo na sinasabi mo ba na ako yung magaspang? Sabihin mo lang, hindi kayo makinis. Anyway, alam mo, kailangan ko na magpaalam kasi meron akong appointment. Okay, pero sa akin po, naisagot na naman natin lahat ng mga sinabi ni Pebbles at ang huling mensahe ko. Ang huling salita doon sa issue. Well, sa akin lang, naintindihan kita, Pebbles. I wish I could be of more help. At saka nung ikaw ay nagkakaroon ng sense of frustration at helplessness na hindi nagkakaroon ng pagbabago, may ganun din akong pakiramdam ng mga panahon na yon. Ang pagkakaiba lang natin, meron akong pananampalataya sa may kapal na hindi siya papayag na manatili tayo sa puwersa ng mga kadiliman. No? At eventually, darating ang liwanag sa ating bayan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Okay? At maraming salamat sa Tridor Committee dahil binuhay niyo po ang pulburang video. Lahat ng nakapanood at lahat po ng gustong maghusga kung yan ay deep AI o deep fake, panoorin niyo po muli. At kapag naman po na-convince kayo na hindi po yan deep fake, kasama yung pinadala nila si Tatay Digong sa The Hague kung saan siya ngayon nakakulong, maghusga naman kayo na tama na, sobra na. Sobra na. Alright, thank you folks, Harry Roque. Salamat po. Alam na po ako. See you soon dyan sa Netherlands. Ayan, i-eject na natin si Spokes Harry kasi, kick out na natin siya. JM, kamusta ka na? Ito, mabuti. Okay. At alam nyo, talaga si Atty. Badong natatawa kanina eh. Talagang, panay-thank you niya. Thank you. Hindi mo ako pinahirapan. Nandun ba si Doctor, si Atty. Badong? Andun. Alam mo, tawang-tawa nga ako sa'yo doon eh. Ulitin mo ngayon yung mga magagaspang na sabi mo. Hindi mo sabi ko, pagka tayo mga nasa gobyerno, dapat mag-ingat. Huwag tayo magpapakita ng kagaspakan. Di ba? Dapat ano bang kagaspakan nyo? Huwag tayo magnakaw. Yung pagnanakaw, pag-abuso, di ba? Yun naman lahat. Kaya nga sabi ko nga, sa amin nga, mga alagad ng batas, talagang kung kinakailangan, ikalang namin ang sarili namin buhay, gagawin namin. Yeah. Diba? Yun ang
Kumbaga sa yung essence ba ng public service talaga, kung nanumpa ka talaga, di ba? Kahit ano pa ang sakitin mo. Di ba? Yeah. Kung sa tama. Kahit mag-isa ka lang Di ba? Tama. Lahat na sila, di ba? Panindigan mo lang kasi nanumpa ka, pumasok ka dyan Yeah, ang Diba? nakakalungkot, no, JM, hanggang ngayon si Colonel Grijaldo nakakulong pa rin. Oo, kaya lang, syempre, alam nyo, lahat naman, lahat naman may katapusan. At ang mundo bilog. Di ba? True. Kaya, syempre, yung kakayanan, mahirap tawaran yung kakayahan ng isang Hector Grijaldo. Hindi naman magiging kernel yan kung wala namang karanasan yan, di ba? Kaya baka dumating ang panahon, syempre, yung taong talagang ginawa nila ng malay natin, di ba? Yeah. Hindi habang panahon, nasa, kung ang di ba? Kung ang si Marcos noon, 20 years na naghari, di ba? That's true. Talagang napatalsik. Ang taong bayan na magdi-20 years na, hindi na, kung pwede nga lang, huwag na paabutan ng 60 years yung mga gunggong na yan, yung mga